Yes. So, basahin ko sa Bisaya or Cebuano. Ang akong pagbalata, gibayluan mo og sayaw. Gihukas mo ang akong bisti nga sako o baksan mo ako sa kalipay. Kung Tagalog naman, okay. Iyong pinagpaging sayaw sa akin ang aking tangis. Iyong kinalag ang aking kayong magaspang at binigkisan mo ako ng kasayahan. So ang buhay natin sa kamay ng ating Panginoong Diyos, hindi mauna ang kagalakan. Mauna muna ang kalungkutan. Hindi mauna ang mga pagpapala. Mauna muna ang kahirapan, mga pagsubok sa buhay. Ang sanglibutang ito, binibilang nila ang isang araw, magsimula sa umaga hanggang gabi. Yan ang sasanglibutan. Muna'y adlaw, tibok adlaw sa kalibutan, magsugod sa buntag, hantod sa gabi. Sa Diyos, hindi. Baliktad sa Diyos. Ang isang araw, magmula sa gabi, papuntang umaga. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, magmula sa gabi, papuntang umaga. Kaya sinabi dito, Thou hast turned for me my morning into dancing. No? Una mo na yung kalungkutan, kahirapan, bago yung kagalakan o kasayahan. Kaya sa buhay natin, ganon. Hindi pwede na punta tayo ng langit, tapos nandoon kasi yung kagalakan, kasayahan, tapos ang buhay natin sa sanglibutang ito, inuna natin yung kasarapan sa buhay, kagalakan sa mga bisyo, kagalakan sa mga ano-ano pang mga bagay na kalayawan sa sanglibutang ito. Tapos mag-expect ka ng kagalakan, hindi. Baliktad. Dapat mauna sa atin yung kalungkutan, iwas tayo sa mga kagalakan na ginagawa ng mga tao sa sanglibutang ito na walang kamuhang-muhang sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Yung bang ating, kung ano yung kinagisnan natin noon na nandyan pa tayo sa kasalanan, na nasisiyahan tayo sa ating mga bisyo, sa ating mga pagsusugal, sa mga masamang pita ng mata, masamang pita ng laman, palalo sa sarili. Sa atin, yun ang kaligayahan natin. Pero yan pala ay papuntang kapahamakan, papuntang kalungkutan. Yung magiging end niya ba? Yung magiging final result. Pag magsimula ka sa umaga, papunta ka ng gabi. Mas mabuti magsimula tayo ng gabi, papuntang umaga. Praise the Lord. Basahin natin ang Psalms 30, verse 5. Praise the Lord. For his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Yan. See? For his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Mas mabuti pa yung magsimula ka ng gabi na umiyak ka ng buong gabi. Tapos kinabukasan, umaga na, nandyan na yung kagalakan, nandyan na yung kasayahan. Kaya mas mabuti pa yung mauna yung iyak, ang huli ay kagalakan. Kaysa mauna yung kagalakan muna,
ang huli ay pag-iyak. Kasi ang kagalakan, kung unahin natin, maikli lang yan. Yun lang yung lifespan natin sa buhay, maikli lang. Tapos iiyak ka ng walang hanggan. O saan tayo magpili? Sige, unahin natin yung kalayawan, unahin natin yung mga bisyo, unahin natin yung mga masanglibutan, unahin natin yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Unahin natin yon. Tapos ang final end natin na forever is kalumbayan, kalungkutan, kahirapan, kasakitan, lahat ng mga agony. Kaya gusto ilagay ng Diyos sa isip, sa puso natin, ang pamaraan ng Diyos baliktad sa pamaraan ng mundong ito. Baliktad. Basahin natin. John 16:20. Praise the Lord. Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Yan. Tingnan mo. Dito kinumpara yung mga alagad ng Diyos, mga disciples or mga followers of God or mga faithful, obedient children of God. Mauna sa kanila yung pag-iyak. Subalit ang sanglibutan, magagalak sila. Inunan nila yung kagalakan. Subalit kayong mga anak, nandyan sa iyo yung kalungkutan. Mauna. Pero yung kalungkutan na yan, papalitan niya ng Diyos, shall be turned into joy. Praise the Lord. So yung buhay natin, bago natin maangkin yung promises ng Diyos sa kanyang kaharian, dadaan tayo ng mana. Yung mana na pinakain ng Diyos sa kanyang mga anak panahon sa Exodus or sa wilderness bago nila natawid yung land of promise. Mana ang kinain nila from heaven. Ano yung mana? It is like a coriander or it is like a flour na fine. Tapos pag malaglag na yan sa lupa, igagather nila yan. Lulutuin nila. Kinabukasan, daily yan. Kaso ang mga children of Israel, nagmurmur, nag-complain sila. Sabi nila, mahirap ito. Mabuti pa yung sa Egypt. Kumakain tayo doon ng karne. Kumakain tayo doon ng isda. Kumakain tayo doon ng mga lamas. Dito, ang tabang-tabang nito, walang kalasa-lasa. So, yung ating buhay sa Panginoon, we are like eating manna. Walang kalasa-lasa. Ibig sabihin yan, yung ating ginagawa noon ng paglalasing, yun yung mga lamas sa ating buhay na kinaliligayan natin, yung mga pornography, yung mga sugal, lahat ng mga kalayawan sa sanglibotang ito na makamundo. Yun yung mga lamas sa buhay natin. Pag nandito na tayo sa Panginoong Diyos, wala na yan. Kasayahan, kaligayahan na makamundo. Dahil sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, nilinis tayo ni Jesus Christ. Inalis niya lahat yung mga nakakarumi sa atin. Inalis niya lahat sa atin yung works of the flesh. Yung adultery. Well, hindi kontento sa isang asawa, gusto 2, 3, 4 hanggang 5. Fornication. Hindi makahintay sa pag-aasawa. Hindi nagpapakasal dahil gusto hindi steady sa isang babae o kaya hindi steady sa isang lalaki. Gusto tikman lahat ng mga ibang uri ng mga lustful. So, yan yung ways of the world sa sanglibotang ito. Pag merong disco, pag may lasingan, hindi absent. Present lagi. So, yun yung inalis ng Diyos sa buhay natin. Bahala na hindi tayo mag-enjoy. Meron pa. Ay, ang sarap umawit ng mga worldly songs. Ang gaganda ng mga kalansing ng mga tugtog nila. Ang gaganda ng mga melody.
Talagang mapapaano ka talaga. So, yung mga worldliness sa sanglibutang ito, masyadong pinaganda ng dyablo para ang mga tao mapag-ibig sa mundong ito na pamamaraan na hindi naman maka-Diyos, hindi naman banal, hindi naman katuwiran sa Diyos. So kaya sa buhay natin, inalis ng Diyos lahat ng mga spices sa buhay natin. Pinalitan niya ng Diyos ng mana. Tiis tayo. Pero meron din tayong kagalakan. Ang ating kagalakan nasa Panginoon na, hindi na sa sanglibutan. Praise the Lord. Yung ating delight nasa Panginoon na. Yung ating pag-ibig nasa Panginoon na. Yung ating paglilingkod nasa Panginoon na. Hindi na doon sa kabila, sa kaaway ng Diyos. So, kaya ganun sa buhay po natin. Ang sanglibutan, they will rejoice with the pleasures of this world, but ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Kaya piliin natin. Anong gusto mo? Mag-enjoy ka sa sanglibutang ito habang nabubuhay ka, i-avail mo lahat ng mga kamunduhan, lahat ng mga kalayawan, suotin mo na yung panuot na para ang mga tao makawaw sa iyo. Gawin mo na ang lahat ng mga advantages para matagbaw ang imong unod nining kalibutan, para masatisfy yung laman mo, para masatisfy yung mata mo, masatisfy yung pakinig mo sa lahat ng mga ginawa ng dyablo na deception para maakit lang ang tao, mailayo sa Diyos, maakit ang tao, mawala sa kabanalan, mawala sa katuwiran. Wag. Mas mabuti pa, pumunta tayo sa simbahan. Let us mourn. Let us cry. Let us pray unto the Lord. Let the glory of God, let the holiness and the righteousness of God be upon us. And let us wait. Hintayin natin ang totoong reward ng ating Panginoong Diyos. Kaya ganun ang buhay natin. Basahin natin ang Ecclesiastes 7 verse 2. Praise the Lord. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Yan. Mas mabuti pang pumunta sa bahay ng mourning, pag-iyak, kaysa pupunta ka sa bahay ng feasting. Ibig sabihin ng feasting, piyesta. For that is the end of all men. Alam mo yung pista? Alam mo yung mga pista dito sa mundo? Anong meron dyan? Sabong, pirihan, sugal, inuman, lasingan, ano pa? Magkikita yung mga ex, o magkikita yung mga, lahat ng mga lustful na mga pamumuhay sa sanglibutang ito. Kaya pag fiesta, daming patayan, saksakan, awayan. Kasi halos puro lasing na ang mga tao. Ingay ng mga lugar, puro kantahan, puro lahat ng mga video okay, palakasan, hanggang mag-awayan. Walang kabanalan. Yan yung feasting. Parang Sodom and Gomorrah. Yan yung feasting. Parang nangyari sa mga ngayon. Diba? Dito sa mundong ito, punta ka ng Manila, may makita ka doon na noon sumasakay pa ako ng commute pa ako. Dumadaan yung sinasakyan ko na jeep ng Ermita. Pag nataon ako magbiyahe ng gabi, pagdaan ng Ermita, doon mo makikita ang mga pub houses doon, na ang mga babae doon nasa labas, nag-aakit ng mga customer. Kung ano yung panuot nila na halos hubad na nandyan. Pag silipin mo yung loob ng kanilang pub houses, mga bar, pula ang kulay ng ilaw, tapos gumaganon. Tapos makita mo doon yung mga tables doon puno ng alak. Makita mo doon yung stage nila. Merong mga nagpe-perform doon, lalaki man o babae na masyadong nakakaakit sa mata, sa laman. Yan yung
feasting na kung tawagin, hudyaka, bahakhak, lasingan, lahat ng mga karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Tapos sa ermita, hindi lang isang pub house doon, nakaano yan. Halos isang street yan. Tapos pag tingnan mo yung mga karatula, iba-iba ang nakabutang. May nakalagay impyerno, may nakalagay hot legs, may nakalagay, kung ano-ano pa yung mga i-inject sa isip ng tao na pag magpasok ka doon, sigurado, nandun lahat ang mga nakakaakit sa laman. So, mas mabuti pang pumunta ka sa house of mourning than feasting. I-consider natin yung magiging end, yung finality, yung latter end natin kung anong maging resulta. Kaya it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. See? Dapat isipin natin ang katapusan ng lahat. Praise the Lord. Pero kung baliktarin natin, na wala na lahat yan sa buhay natin, nandito na tayo sa Panginoon, then you are right. You are in the right track. You are in the right road that will lead you to your latter end, to everlasting joy, to everlasting gladness, to everlasting pleasure. Hindi yung worldly pleasure, kundi yung pleasure natin that we are in righteousness, in holiness, together with our Creator. Masaya ka, kasama mo ang Panginoong Diyos. Mismo ang ating Panginoong Kristo, meron siyang sinabi na mas mapalad yung nauna yung pagmamorn. Basahin natin, Matthew 5:4. Praise the Lord. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Yes. Praise the Lord. Kaya, sa buhay natin, hindi maiwasan yung mga invitations sa buhay natin na dati nating gawa noon, na atin nang tinanggal sa buhay natin dahil we are already baptized, we are already new creature. Minsan ang tao, ma-misinterpret nila sa atin. Sabihin nila sa atin, ang sama mo naman. Killjoy ka naman masyado. Ang dami nilang sasabihin na masasamang salita. Kasi ang akala nila, ganun na tayo ka-wicked, kasama sa mata nila. Never mind. Enough na yung naranasan natin nung unang panahon, wag na natin yung ibalik sa buhay natin. Praise the Lord. At kung sakaling marami man tayong maririnig ng mga masasamang salita mula sa ating mga comrades, mula sa ating mga kasama na hindi pa sila nakarating sa ating narating ngayon sa liwanag, tiis lang tayo, anindigan lang tayo. Wag mo lang din silang hatulan, because time will come. Tatawagin din sila ng Diyos. If they will take heed and listen to the call of God, then they will be appreciating your life. No? Diyan pa nila ma-appreciate yung buhay mo. Sa ngayon, hindi. Sa ngayon, maririnig mo yung mga negative comments. Never mind. Part na yan sa ating persecution. Part na yan sa ating pamumuhay. Basta importante, ano yung karanasan natin ng mga kahapon, enough na yun. Tapos kung sakaling imbitahin tayo balikan doon, huwag na natin gawin. Bahala makareceive tayo ng mga negative comments, negative impact sa buhay natin. Manindigan lang tayo. Time will come, they will understand. Praise the Lord. Basahin natin 1 Peter 4:3 hanggang 4. Praise the Lord. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that you run not with them to the same excess of riot,
speaking evil of you. Yan. Tama na yung buhay natin na yung dati nating buhay, gumagawa tayo sa mga katulad sa mga hintil na walang kaalam-alam sa kabanalan, sa katuwiran, kundi ang alam lang kalayawan. When we walk, past tense, in lasciviousness, yan yung ating paglakad doon. Lust, excess of wine, mga lasinggo, revelings, wild parties, banquetings, and abominable idolatries. Imagine that, kasama din ang abominable idolatries, worship of idols, wherein they think it is strange that ye run not with them. Niisip nila yung ibang kaisipan dahil hindi ka na lumalakad, hindi ka na tumatakbo with them, with same access. Pag sinabing access, same road, same direction, minsan nag-iisip sila ng masama sa iyo kasi hindi ka na tumatakbo with the same access with them. Praise the Lord. Speaking evil of you. Never mind. Marami kang marinig ng mga masamang salita laban dyan sa iyo. Kasi darating talaga ang panahon. Pagtawagin din sila ng ating Panginoong Diyos. If they will listen to the call of God, that is the time they will appreciate you. That is the time they will remember you. Maalaala nila yung buhay mo. Minsan magsisipayan sila, sana noon pa ako sumama sa iyo. Ganon ba? Sabihin mo na lang din, never mind, it is not yet too late. I-comfort mo rin sila. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, expect una ang gabi bago ang umaga. Una ang kalumbayan, kalungkutan, pagtitiis bago yung kasayahan natin sa Panginoong Diyos. Basa pa. Romans 6:21 hanggang 22. Praise the Lord. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Yan. Alam mo, pag tayo ay namulat na, yung bang na-enlighten na tayo, kinahihiya na natin yung mga gawa natin noon. No? Minsan, yan si Sister Carol, ang kanyang paboritong suot sa public, short pants. Kasi maganda yung ano niya, yung kutis niya. Proud siya masyado na meron siyang long-legged ba yan kung tawagin. Oo. Pero ngayon, pag makita niya yung mga senaryo na yon, kinahihiya na niya. Praise the Lord. Ay, huwag na natin yung ano yun, nakakahiya. Bakit? Yun yung sinabi dito. What fruit had, past tense ha, ye then in those things whereof ye are now ashamed. Minsan, baka meron ka pang picture ng una na gumagapang ka sa lupa sa kalasingan. Yun yung dati nating buhay. Ngayon, kinahihiya na natin. Praise the Lord. Oh, kung ano-ano yung ating mga buhay ng mga nakaraan na nandyan pa tayo sa yung bang bulag pa tayo sa katotohanan, wala pa tayong kamuhang-muhang. Kinahihiya na natin yan ngayon. Bakit? Alam natin the end of those things is death. Praise the Lord. Meron tayong enlightenment. Bakit natin kinahihiya yung mga kamunduhan nating buhay? Huwag nating gawin na proud ka pa hanggang ngayon sa buhay mo na nakalipas. Mali yun. Nandito ka na sa Panginoon, post ka ng post, yung mga nakashort ka, post ng post ka, nakalabas yung cleavage mo, post ng post ka, naghahawa ka ng bino. Dapat ikahiya mo na yan, huwag mo na ipakita. Kasi alam mo, kamatayan ang dulo niyan. Praise the Lord. O, kaya sa buhay natin, mag-ingat tayo, hindi kay proud ka pa sa mga bagay na mga karanasan mo nang wala ka pa sa katotohanan
Nandiyan ka pa lumalakad according to the access of this world. Mali. Dapat ikahiya na natin yan. Huwag na natin yun. Maari, huwag na natin yung ibalandra. Huwag na. Kasi alam natin, kapahamakan. But now, present natin na buhay. But now, being made free from sin. Yan ang pinaka natin ngayon. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Yan na yung ating ibalandra. Yan na yung ating ipakita. Let your light so shine before men. Yun na yung hindi natin ikakaya. Yun na yung isi-share natin. Yun na yung ating ipapakita sa buong mundo. Diyan tayo maging masaya. Praise the Lord. Free from sin. Di ka na alipin ng kasalanan. Servants of God, naglilingkod ka na sa ating Panginoong Diyos. Hindi kay pagdating ng panahon, meron kayong reunion sa mga batchmates mo. Tapos nagdadalawang isip ka, ano kayang suotin ko? Ibalik ko yung mga suot ko noon na nakaakit-akit. Na lahat ng mga tao makakita sa akin. Mga salubong ko na maglakad, talagang babaliktad yung muka nila. Anong babaliktad yung muka? Pupunta doon sa likod kasi talagang titingin ng titingin. So, imbis ikahiya mo yung mga kahapon mo noon kasi alam mo yan ay kamatayan ang end. Hindi mo na ikinahiya. Binalikan mo. Yun na yung pinakita mo sa mga batchmates mo na meron ka pa rin, may kalidad ka pa rin, meron ka pa rin ikabubuga, meron ka pa rin astig ka pa rin. No, wag na yan. Alam mo na yun, kamatayan ang papunta dyan. Ikahiya mo na yan. Kailangan sa buhay natin, isuot mo yung banal na panot. Let them know that you are in Christ Jesus. Let them know that you are free from sin. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Then, if you are not being appreciated, if you are not being praised, if you are not being accommodated in their mind, never mind. Wag kang malungkot. Kaya, basahin natin itong bagay na ito. Matthew 23:25. Praise the Lord. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Tingnan mo yan. Ano ibig sabihin nito? Sa aba ninyo, mga eskriba, mga parisiyo, mga mapaimbabaw, ginagawa ninyong malinis ang labas ng kupa at ng platter. Pero ang loob puno ng extortion and excess. Meaning to say, publicly, openly, they are righteous, they are holy. But in reality, ang buhay nila puno ng extortion and excess. Hindi maganda yun. Nagpakitang tao ka lang, pero ang totoong buhay mo, you are not righteous. You are not holy. Alam nyo ba, nung nagtrabaho ako kay Ma'am Estrada, yung namin business, garage sale. Yan si Ma'am Estrada. Mamili yan ng mga sira-sira na mga salaset. Pero buo pa, pero sira lang yung mga foam, sira yung upholstery. Ang gagawin niya, bilhin niya ng murang-mura. Sakay namin yan sa Ford noon. Dalhin namin yan doon sa shop dyan sa Matina. Mag-hire yan siya ng mga mag-upholstery lahat. Pag ano na yan, ma-fix na yan, i-display na namin yan dyan sa karsada. Marami kaming buyers. Kasi maganda eh.
Meron kaming nabili doon na pinaayos namin na sala nga ang laki. Nagustuhan man. Binili. Diniliver namin. Alam mo saan namin diniliver? Sa isang konbento. Pagpasok ko doon na kami sa inner part. Nagtaka ako. Na-shock ako. Daming upos ng sigarilyo. Daming mga bote ng makalasing. Pagtingin ko sa malaking screen doon, daming pornography na mga movies. Wow, sabi ko, pag maglabas yan sila, nakaputi lagi. Kala mo ko maglakad parang lumulutang sa karsada, parang espiritu na. Tapos yung pala ang pinakaloob-looban ng quarter. Nako, ang amoy alak, amoy sigarilyo. Iba pang mga amoy na hindi maganda. Sabi ko, wow. Hypocrites, sabi ni Jesus. Nilinis nyo lang yung labas, pero ang loob, full of excess. Excess of wine. Excess of cigarettes. Excess of pornography. Lahat puro mga maximum talaga. Kaya minsan mayroong nagreklamo sa akin. Cheat. Kasi mga pinsan yun ng tatay ko sa Zamboanga. Mga warden sa San Ramon, Penal Colony. Cheat. Ano ba itong buhay namin? Bakit po? Yung aming pinaka-spiritual leader namin, kasabay namin magsugal ng mahjong, kasabay namin maglasingan ng Sabado kasi walang trabaho. Kinaumagahan makita kami doon sa simbahan. Pag mag-communion na kami, magtinginan na lang kami. Puro pula pa yung mga mata namin, may hangover pa kami. Bakit hindi kami sinasaway? Bakit ganito? Sila mismo sa sarili nila, hindi nila makorek yung mali nila. Paano nila kami mag-guide? Kasi na-enlighten sila sa Word of God eh. Praise the Lord. Doon nila nakita na realize nila. O, huwag tayong ganun. Praise the Lord. Na panglabas lang yung malinis. Pero pagdating ng mga tukso, mga pagsubok, kumakagat ka rin. Nagsisikreto ka pa rin naggawa ng mga kadiliman. Ikahiya na natin yun. Kailangan natin ipagmalaki yung ating being laya na sa kasalanan, mga lingkod na ng ating Panginoong Diyos. Kaya hinihate talaga ni Jesus yung panglabas lang ang malinis, yung loob, mabaho at marumi, parang panchon. Naka marble o kaya naka painted ng puti, pero ang loob puro uod at bulok. So anong gawin natin, mga anak ng Diyos? Lalo na nandito tayo sa baliktad na sanglibutan. Basahin natin Romans 13:13. Praise the Lord. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Yan, maglakad tayo na honestly. Anong honestly? Tapat tayo sa Diyos. Bilang nasa araw o liwanag, hindi sa mga rioting and drunkenness. Minsan yan si Brad Chris. Active pa yan sa manager dyan sa kumpanya ng City Hardware o kaya Deco Arts. Pag sabihin ng amo nila si Mr. James Lee, okay, all managers, all branch managers, let's have conference in Apo View Hotel. I-exclusive ni James Lee yung bar. Doon sila mag-meeting. Pagtapos ng meeting nila, lahat ng mga managers, punta na yan doon sa bar counter. I-avail na nila yung mga whiskey doon. Si Brad Chris lang nag-iisa.
hindi umorder ng whiskey. Nagtaka yung bartender. Laki-laki pa naman ang katawan niya ni Brad Chris before nung kabataan pa niya. Oh, sir, what kind of whiskey do you want? Oh, no. Sorry. Just give me mango juice. Ibig sabihin niyan, yung mga kasama niyang mga managers, may mga churches din yun. Active din yun sa simbahan nila. Pero pagdating ng panahon na mga ganun na klaseng sitwasyon, hindi na nila mapakita ang kanilang kabanalan. Ngayon, pag mag-pray na ngayon sa pagkain, nagtulakan na sila, sabi ng kanilang amo. O ikaw mag-pray. Ay, sir, pass mo na ako, nakadalawang bote na ako ng whiskey. Ikaw, ay, pass din ako. Di ba may mga kayo, active kayo sa simbahan nyo? Oo, sir, totoo yan, pero nakainom na rin ako. Isa na lang ang taong nakatayo doon na hindi lasing. Praise the Lord. The only man that is standing is a woman. Is a woman. Minsan gani, meron kasing statement na the only man that is standing is a woman. Okay. Isang lalaki na lang na nakatayo na hindi lasing. Siya ang inappoint mag-pray ng pagkain. Yun na, si Brad Chris. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, may mga persecution man sa buhay natin, but later, they will be glorifying God dahil hindi ka naging tinatawag na dishonest. You are honest. Time will come. Kahit marami silang sinabi sa'yo na masama, marirealize nila. Mabaliktad yung mga statements nila. They will be glorifying God. Hindi na sila mag-blaspheme. Kaya let us walk honestly. Praise the Lord. As in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy. Meron pa si Brad Bernard. Mga products ito sila sa salita ng Diyos. Engineer, civil engineer. Siya yung nag-represent ng kampanya nila para mag-submit ng bid. Meron kasing bidding. So maybe 5 contractors met together in a bid. Nanalo yung kasama, yung hindi nila company. So ang ginawa ngayon, okay, lahat ng mga engineers that represented their companies do not go home yet. Just stay in your room, in your hotel. Because we will mag-treat kami sa inyo. Kasi kami ang nanalo sa bidding. Nagtaka si Brad Bernard. Akala nila maghatid lang ng pagkain na masasarap. Hindi man. Nagkatok yung sa pintuan. Pag bukas niya, siksing babae. May dalang alak. Sabi ni Bernard, ano ito? Sir, door-to-door delivery ito, sir. Ay, hindi man ako umiinom ng alak. Ay, hindi lang alak, sir. Pati yung ako, sir. Package deal ito, sir, babae. Yung bang, alam mo ang ginawa ni Brad Bernard, hindi na natulog doon sa hotel para maiwasan niya ang tukso. Sumakay siya ng barko from Pagadian. Cotabato, nagbaylan. Nagtaka si misis niya. Oh, Dong, anong uli mang ka, Dong? Siyay, wala na ko matulog sa hotel kay nilikay ko og tukso. Tingnan mo yan. Praise the Lord. Samantalang wala namang nakakilala sa kanya doon. Ganon ang gusto ni Jesus. Walk honestly. Kahit saan ka pupunta. Praise the Lord. Kasi darating ang panahon, pag sila na yung tawagin ng Diyos, na preserve yung holiness, righteousness mo, ikaw yung magiging blessing sa buhay nila, na magbagong buhay sila. Kaya ang buhay natin, mauna talaga ang pagsasuffer.
bago yung kasayahan. Last verse. 1 Peter 2:12. Praise the Lord. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Ayan. Honest lang kayo sa inyong mga gawi sa harapan ng mga hintil. Kahit paman sa kanilang pagsasalita ng masasama laban sa iyo, sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa na ipinakita mo sa kanila, sila na nakakakita niyan, glorify God in the day of visitation. Praise the Lord. They will be joining you. They will be glorifying God kasama mo. Mawin mo sila. So, no wonder, yung buhay natin sa Panginoon, ingatan natin. Huwag tayong mainggit. Huwag tayong sumausaw sa kalayawan, sa kasalanan, sa sanglibutang ito. Marami kang marinig ng mga masasamang salita. Never mind. In the day of visitation, ano yung day of visitation? Bibisitahin sila ng Diyos. Bigyan ng sakit, bigyan ng problema. Makaalaala sila sa Diyos. Malaala nila ikaw, tatawagin ka nila. And they will believe God and come to God for repentance. And they will glorify God dahil meron pang isang tao na maalaala nila na magiging link para sila maligtas ng Diyos. Ganon. Bayaan mo yung ilang taon magdaan pag day of visitation na maalala nila ang Diyos. Ikaw ang maisip nila. Praise the Lord. Dahil sa good works na pinakita mo sa panahon nandyan sila sa kalayawan. Sabihin nila, parang nialaala ako nung naglasingan tayo. Meron tayong batchmate or workmate na kahit anong tukso natin, hindi talaga nagpadala. Tapos day of visitation, nagsakit o kaya may problema. Ano kaya kontakin ko yun? Parang nakikita ko man yung Panginoon na sa kanya kasi hindi man talaga siya sumama sa ating kalasingan. O in the day of visitation, by your good works na pinakita mo sa kanila, honest ka among them, then yan sila? Lapit yan sila sa Diyos. Mag-glorify na sila sa Diyos. Hindi na sila kay taning. Mas-save din sila. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Bago ang end ng buhay natin, nagkaroon na tayo ng transformation sa buhay po natin. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Hindi yung inuna natin yung kasayahan, ang latter end natin is to mourn. Kaya, to God be the glory, we must praise the Lord, and we must be steadfast, unmovable, and always abounding the works of the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.